Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, madalas daw nauubos yung coolant niya dito sa reservoir. Dati naman daw hindi ganon. Alisin ko muna itong engine cover niya. Meron dalawang nut yan na number 10. Dati kasi mga boss, nagawa ko na rin ito. Ang problema naman noon is tumataas yung temperature niya. Siguro mga 3 taon na rin yung lumipas noon. Sabi ko nga dito sa manager ko, andito na naman ang problema niyan sa clutch pan niya. Dahil nga sa freewheeling na naman ito. Malayo din kasi tinatakbo nito mga boss. Kaya pag nagkaroon ng ganitong problema, alam ko na agad. Mula ata ng 2011, pangalawang beses ko na ngayon lalagyan ito ng silicone oil. Sa pagtanggal naman ng clutch pan mga boss, meron niyang 4 na nut. Gamit ka ng box wrench sa number 14. Pag naluwagan mo yan, kamay mo na. O ito na yung isa. Dahil nga sa maluwag na yung mga nut yan mga boss, kita nyo naman kinakamay ko na lang siya. Medyo masikip man yung position mga boss. Tsagain nyo lang, at least kahit papano matuto kayo. Pag natanggal nyo na yung 4 na nut dito sa clutch pan, dito ka naman ngayon sa upper radiator hose mo. Meron niyang clamp na adjustable. Luwagan mo lang yun gamit yung flat screw. Tapos ingatan mong tanggalin itong upper hose mo dito sa radiator. Pag okay na, dito ka naman sa radiator punch around mo. Meron niyang 2 bolt na number 10 sa magkabilang gilid niya. Gamit ka ng box wrench para matanggal mo. At pag natanggal mo na yung 2 bolt, dito ka naman ngayon sa inlet hose mo. Gamit ka ng socket wrench sa number 10. Luwagan mo itong clamp dito sa hose ng throttle body. Tapos bunutin mo tsaka mo ilihis dahil naiipit yan itong radiator surround mo. Dito naman ako sa kabilang side mga boss, meron din nakaharang na hose dyan. Ang gagawin mo lang naman dyan is luwagan mo yung clamp niya tapos hugutin mo itong hose para mailihis mo siya sa pagkakaipit ng radiator surround mo. At pag okay na, pwede mo na ngayon itulak paabante itong radiator fan surround mo tapos dahan-dahan mong ilusot itong radiator pan mo or clutch pan. Medyo masikip yung position ng pagtanggal mo dyan mga boss, pero makukuha mo yan sa dahan-dahan. Samahan nyo lang ng kaunting tiyaga at matatanggal nyo rin yan. O diba? Patanggal na siya. O tanggal na. At ito na mga boss, natanggal ko na. Gagabit ka ngayon dyan ng socket wrench sa number 10 or box wrench. Luwagan mo itong 4 na bolt dito sa clutch pan para matanggal mo itong pan blade. At pag maluwag na yan, pwede mo nang kamay niya para mas mabilis mo matanggal itong 4 na bolt. Tapos pwede mo nang ihiwalay itong pan blade niya dito sa clutch pan. At dahil nga sa wala akong impact na screwdriver, ordinary screwdriver lang ang gamit ko. Steel din ang dulo nito at pwedeng paluin. Pero mas the best talaga syempre yung meron kang impact tools lalo na panluwag. Sa mga ganitong klaseng sobra sa higpit. At pag okay na, naluwagan ko nitong 4 na screw niya. Syempre naman dahil maluwag na yan, mas madali ko na lang yan ngayon matatanggal. Ganun naman talaga. Sa umpisa mahirap, pag naluwagan mo na, saglit na lang. Sunod mong gawin dyan mga boss, kumuha ka ng manipis na flat screw. Itapat mo sa duktungan niya at saka mo paluin yung flat screw sa ibabaw. Sa ganun, bumuka itong clutch pan mo at maghiwalay yan. Magkasaklob kasi yan mga boss. Para hindi ka maligaw, same position na lang pag ibinadik mo. Kaya pala mahina na yung buga ng hangin dahil kaunti na lang itong silicone oil niya. Kaya freewheeling na itong pan blade. Ginawa ko dyan mga boss, dinagdagan ko na lang gaya ng dati kong ginawa. Medyo mahal din kasi itong silicone oil. Basta tandaan nyo mga boss, wag naman kayo sobra-sobra sa paglagay ng silicone oil. Baka magka-cancer kayo. Joke lang, alam nyo naman yung matatalino eh. Magko-comment na naman yun, tapos sasabihin niya mali itong ginawa ko. Dapat meron niyang tamang sukat. Yung bang feeling niya is alam niya lahat. Ni hindi man lang pumasok sa isip niya, iba yung gawa mo sa gawa ko. Wag mong i-compare. Hindi naman pwede yung nakabasa ka lang, nakapanood ka, nakabalita ka, o ikaw ang gumawa, sablay. Tapos nung ginawa ko, mamaliin mo na. Tandaan mo, iba-iba ang klase ng sasakyan, kaya wag mong iparehas lahat. Kwentuhan ko lang kayo mga boss para hindi kayo mainip dahil nahigpitan ko na itong mga screw niya. Siyempre naman para sigurado, i-double check ko yan. Gamit ko itong Phillips screw ko, sisiguraduhin kong mahigpit yan mga boss. Pag inilagay ko itong Phillips screw ko dito sa screw niya, pagpalo, sabay pahigpit ang gagawin ko. Para sigurado na hihigpit itong mga screw niya. Actually mga boss, nung ginawa ko ito, nung lumipas na 3 taon, ganyan din ang paghigpit na ginawa ko. Nakita niyo naman, wala naman siyang leak. Kasi yung pinaka-o-ring niya sa gitna mga boss, kailangan iayos nyo rin yung pagkakalagay nun para sigurado kayong wala siyang leak. At dahil okay na yung pagkakahigpit ko dyan mga boss, ilalagay ko na itong fan blade niya. Gaya ng dati, meron yung 4 na bolt na number 10. Ipakapit mo muna yung bolt na yan dito sa mga thread niya. Para sigurado ka na pag hinigpitan mo yan ng wrench mo is hindi siya malustred. Malaking bagay kasi mga boss yung naninigurado kayo. Para sa bandang huli, hindi kayo problema at hindi kayo magastusan. At pag okay na sa palagay mo, tsaka mo na ngayon i-final yung paghigpit mo dito sa 4 na bolt. I-check ko yan mga boss ha. Itataas ko ha. Tignan nyo, pipihitin ko.
Ang ikot niyan mga boss, pag pinihit nyo, parang pigil siya. Ayan o, pigil siya pag pinihit mo. Yan ang purpose ng silicone. Dahil sa okay na yan mga boss, ibabalik ko na yan sa dati niyang position. Gaya ng dati, ibukan nyo itong radiator pan surround. Tapos diretso pasok nyo na siya dito sa pulley para malagyan nyo na yan ng nut. Dahil nga sa masikip yung position nyo mga boss, dahan-dahan nyo ipakapit sa thread itong nut niya. Siguraduhin yung tama yung pagkakakabit nyo ng mga nut niyan para hindi siya malustred. At kung okay naman, tsaka nyo ngayon siya higpitan ng maayos. Pag okay na, pwede mo na ngayon ibalik itong mga hose na tinanggal mo. Dalawa yan mga boss, kabilaan. At syempre naman, wag mong kalimutang ilagay itong clamp niya. Tapos gamit ka ng Phillips screw, higpitan mo ng maayos yan mga boss. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, dito ka naman sa kabilang side. Sa inlet hose ng throttle body, ilagay mo rin yung adjustable clamp niyan, tsaka mo ngayon ipasok itong hose dito sa throttle body mo. Gamit ka ng Phillips screw, higpitan mo itong clamp niya. Pag okay na, ilagay mo na itong upper hose mo dito sa radiator. Tapos yung clamp niyan, higpitan mo rin gamit itong flat screw mo. Pag okay na, dito naman ako sa radiator pan surround, ilagay ko na yung dalawang bolt niya na number 10. Kabila ang side yan mga boss may bolt na number 10. Medyo hindi ko nahagip ng camera, ayun sa bandang kanan, nilalagay ko na. At kung makikita nyo, gamit ko itong socket rin sa number 10, hinihigpitan ko na yan. Dahil nga sa mahigpit na yan, dito naman ako sa kabila, higpitan ko rin yan. Sa paghigpit yan mga boss, wag naman yung sobra sa higpit. Plastic lang kasi yan, pwedeng mabasag. At dahil okay na, ilalagay ko na itong edging cover niya. I-guide nyo lang itong edging cover mga boss, tsaka nyo ngayon siya idiin. Pag nag-lock yan, tsaka mo ngayon ilagay yung dalawang nut na number 10. Ipakapit mo muna yun sa thread niya. Tapos pag kumapit na, tsaka mo ngayon siya higpitan gamit yung socket wrench mo na number 10. At dahil okay na yan, pwede na natin i-start itong makina. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At muli, maraming salamat sa inyong lahat.